Nasa mainit ngayong usapin itong si Kevin Durant patungkol sa kanyang future sa Rockets, kung siya ba'y mananatili o hindi. Sa ngayon kasi, ayon mismo sa mga NBA insider, pinag-iisipan na ng Rockets na i-trade nila itong si Kevin Durant kung sakaling papalpak sila ngayon sa kanilang series versus Los Angeles Lakers, habang mataas pa ang kanyang value para kahit papano ay makabawi sila sa kanilang mga asset na pinakawalan nang mag-trade sila sa kanya sa Suns. Well, eto, ayon mismo kay Michael Peña ng The Ringer, ang Golden State Warriors ay interesadong kunin siya. Ayon naman sa NBA analyst na si Chris Broussard, kung nanatili lang sana si Kevin Durant sa Warriors, malamang sa lamang daw ay mayroon na siyang 4 na kampyonato imbes na 2. Umalis daw si Kevin Durant sa Warriors para pangunahan ang ibang kupunan at patunayan na kaya niyang magkampiyon nang wala sa Warriors, pero bigo siyang magawa iyon. Umalis siya para hanapin din ang kanyang kasiyahan, pero mapahagang sa ngayon ay nalulungkot pa rin naman siya. Wala pa siyang kampiyonato, samantalang Warriors ay nagkampiyon nang wala siya way back 2022. Sa ngayon, sa Golden State Warriors na lang gagana itong si Kevin Durant, mga idol, kasama ang kanyang mga former teammate. Definitely bukas ang pintuan ng Golden State para sa kanya. Samantala, eto na ang pagbabagong ginawa ng NBA sa susunod na season para mapigilan ang pagtatanking. Yung mga team 4 to 10 ay mayroong 3 lottery ball. Samantalang yung mga kupunang natalo sa play-in tournament, yung ika-9 at ika-10 ay magkakaroon ng 2 bola. At yung loser sa 7 at 8 seed ay mayroong 1 bola. Ibig sabihin nun, yung mayroong 3 bola na mga kupunan ay mayroong mataas na chance na mapili sa lottery draft. Kung nakakuha ka na ng top pick, ay bawal ka nang makakuha pa sa susunod na draft. No team would be able to win the top pick in back-to-back years. Samantalang kung ikaw ay nakakuha na sa last draft ng nasa top 5 pick, ay hindi ka rin na po pwedeng makakuha pa ng ganung level na pick for 3 straight years. Yan mga idol, ang mga adjustment ang gagawin ng NBA para mapigilan po ang pagtatanking. Samantala, ito po yung nagpatalo kay Concanopol sa botohan sa Rookie of the Year. Noong mga nagdang araw po ay tinanghal na si Copper Flag bilang Rookie of the Year, pero dikitan lamang sila ni Concanopol. Dahil nga raw ay hindi po nakasurvive sa play-in tournament itong si Concanopol at mayroon pang bad performance. Isa lang din na 3 ang kanyang naipasok sa loob ng 2 laban. Iyon ho'y nagbigay ng malaking epekto sa mga voters sa pagpili sa kanya, kaya ito ho'y napunta na lamang kay Copper Flag. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya magaling, pero mayroon lang talagang much better sa kanya.